Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Ang bumabayo ngayon sa larangan ng politika, deserve umano ang sinapit ni na House Speaker Martin Tambalos-Los Romualdez at Congressman Zaldico matapos ilabas ng Korte Suprema ang kanilang warrant of arrest. Ayon sa ulat, agad na kumilos sa mga otoridad upang ipatupad ang utos na pinakamataas na hukuman ng bansa. Sa naging desisyon ng Korte Suprema, malinaw na may sapat na ebidensya laban kina Romualdez at Co. kaugnay sa mga kasong kinakaharap nila. Ang nasabing warrant ay nag-ugat umano sa mga irregularidad sa paggamit ng pondo ng bayan, bagay na matagal nang isinisigaw ng ilang mambabatas at sektor ng lipunan. Samantala, hindi na nakaporma ang dalawang matapos sabay-sabay na salakayin ng PNP at NBI ang kanilang mga pinagtataguan. Sa kabila ng kanilang posisyon at impluensya, iginiit ng Korte Suprema na walang sinuman ang nakahihigit sa batas. Umani naman ito ng samot-saring reaksyon mula sa publiko na nagsasabing deserve nila ang hustisya ng bayan. Sa ngayon, mahigpit na binabantayan ng dalawang habang hinihintay ang susunod na paglilitis. Patuloy din ang panawagan ng taong bayan para sa mas malawak pang investigasyon laban sa iba pang posibleng sangkot sa katiwalian. Isa lamang itong patunay na kapag batas ang umiral, tiyak na walang makakatakas maging sino ka pa. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Mr. Chair, may I confirm if Mr. Diskaya is still attesting to the truthfulness of the contents of his affidavit dated September 6, 2025, which he presented in the Senate and where he identified lawmakers and DPWH officials allegedly involved in the anomaly in flood control projects. Mr. Diskaya, ito po ba'y pinatotohanan niyo pa? Yes po, Your Honor. Yung nakasulat po dito lahat. Your narration of facts in your affidavit involves billions of pesos. Mr. Diskaya? Significantly, under the law, if it is 50 million and below, the case is violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act. But if the case is more than 50 million, it constitutes violation of anti-plunder law. I want you to realize violation of anti-plunder law is punishable by life imprisonment, and it is a no-bail offense. Which means, if information will be filed by the Sandigan against you and your other co-accused during the entire period of hearing, kayo pong mag-asawa and the rest of the co-accused ay makukulong at mapapahiwalay sa inyong mga anak. Do you realize that? Your Honor, ano po, lahat po ng project po namin ay nakuha po namin sa public bidding. Mr. Chair, can we please direct the resource person to be responsive to the question? Please be responsive, Mr. Diskaya. Your Honor, lahat po ng project namin ay nakuha po namin sa public bidding. Mr. Chair, for the guidance of the resource person, I will repeat the question. Earlier, ang sabi po ni Mr. Diskaya, to this time ay pinatototohanan pa rin niya ang nilalaman ng kanyang sinumpaang salaysay. And I wish to remind him that that sinumpaang salaysay constitute an offense we call violation of anti-plunder law. Plunder, to distinguish the same from Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Mr. Diskaya, is punishable by capital
punishment is a capital offense punishable by life imprisonment and is a no-bail offense. Which means, kung ang kaso po'y may isasampalaban sa inyong mag-asawa, kasama ang inyong mga co-accused, the entire period of hearing, kayo po'y nakakulong at mapapahiwalay po sa inyong mga anak. Yun po ba'y nare-realize nyo when you executed this sinumpaang salaysay? Mr. Diskaya? Your Honor, tatanungin ko lang po ang legal counsel ko. Mr. Chair, I don't understand that it seems that the resource person executed an affidavit without realizing the implications of the contents. Please As- respond, Mr. Diskaya. To simplify the question, Mr. Diskaya, nauunawaan niyo po ba ang repercussion, ang epekto, ang implication, ang consequence ng salaysay na inyong isinagawa sa inyong buhay, pamilya? Yes, Your Honor. Do you understand as well that in this affidavit, Mr. Diskaya, kayo po'y umamin na? Do you understand that? You already made an admission about the commission of the case of plunder with your affidavit. No, Your Honor. But you were the one narrating. Kasi, Your Honor, ano po ito, pinilit lang po kami, Your Honor. Pinilit lang po. That is for you to prove. But in as far as this committee is concerned, including the members, when we go over your sinumpaang salaysay, to me it appears you are admitting already to the case of plunder. And the worst thing, Mr. Diskaya, among the lawmakers and the DPWH officials whom you identified, all of them denied. Do you understand the implication of this? I asked the lawyer, attorney. Yes, please. Your Honor, yes po. You understand. Okay. So, Sorry, before proceeding, Congresswoman Luistro, ano yung context na sinabi niyong pinilit lang po kayo? Nandito po sa aking salaysay na ayaw po naming magbigay. Okay, alright. Naintindihan ko na. Kaya lang po. Hindi ho kayo pinilit isulat itong affidavit. Hindi po. Okay, alright. Thank you. okay. So, naiintindihan mo ang implication consequences ng affidavit mo. Hindi ka ba natatakot makulong? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot makulong ang asawa mo? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot na mapalayo kayong mag-asawa sa inyong mga anak? Natatakot, Your Honor. Then why? Kaya po Why did you execute this affidavit? Your Honor, mas natatakot po kasi kami sa buhay namin ngayon dahil kinukuyog na po kami ng taong bayan. Kaya po, nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil 120 million Filipinos po ang parang gusto kaming patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Opo, kaya po napilitan po ako, sa totoo lang po, napilitan lang po akong yung mga kamag-anak ko na gusto na nilang magsalita sapagkat po lumalabas na parang ang sama-sama po namin
parang gusto kaming patayin ng buong 120 million na Pilipino. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po na mas mabuti pong yung mga pinangalanan na lang po namin dito ang maging kaaway namin at yun na lang po, alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito. Hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin. At yung nangyayari po sa amin dito ngayon ay parang nakakahiya. Para kaming magnanakaw, samantalang hindi naman po kami nagnakaw. Napilitan lang po kaming gawin ang bagay na ito sapagkat mutual terminate nila ang mga project namin. Hindi kami pinasisingil. Road ride of way ang nangyayari po. Kaya po kami po ay isinigaw na lang po namin ito kasi namili po kami mag-asawa. Bulak, 1 kilong bulak o 1 kilong ginto. Ang pinili po namin, 1 kilong ginto. Dahil una, pareho lang naman siyang mabigat. Yung bulak at saka ginto, pareho siyang mabigat. Pero pinili po namin yung ginto. Kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang piraso na ito, alam po namin na may dangal po kaming mamamatay kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantalang ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Kaya sana po, pagbigyan niyo po sana kami kasi yung iba pong mga gusto pa pong mag-witness ng mga contractor, kung ako po ay inyong parurusahan po sa ginawa kong ito at ako po ay papagalitan po ninyo, wala na pong iba pang sisigaw ng mga contractor sa buong Pilipinas. Dahil una matatakot na sila kung ano po ang mangyayari sa akin. Kasi ang mangyayari po, parang nagbibigay po tayo ng hudyat sa iba't ibang pang mga contractor na, hoy, tingnan nyo, ang nangyayari kay Curly at saka kay Sarah, tutulad ba kayo dyan para mag-star witness? Hindi na sila sisigaw, parang nagbibigay po tayo ng anyaya sa lahat ng mga tao na ang maging star witness. Mr. Chair, if I may interrupt our resource person, I wish to believe that you are not yet a witness, much less a state witness. And that reminds me as well of paragraph 33 of your affidavit. Who gave you the idea about state witness? Bali, ano po, ito po ay sinubukan po namin sapagkat kami po ang Please respond to the question, Mr. Diskaya. Ano po, tinanong ko rin po sa mga lawyers din po namin. What do you understand about becoming a state witness? Who decides for you to become a state witness? Ang ano po, presidente po at saka yung Senate po. I don't DOJ, think so, DOJ Mr. po. Diskaya. Becoming a may I state interject? witness is a decision that comes from the court and not from you. And there are requirements that we have to consider. If I may share this to the public, under the rules of court, to become a state witness, number one, the testimony must be, there must be an absolute necessity for the testimony. Number two, it can be corroborated. Number three, no other direct evidence. Number four, no previous conviction. And number five, the accused must appear as not the most guilty. Do you think with these requirements, the court will approve your application to become a state witness? Yes po, Your Honor. Do you appear as not most guilty? Yes po, Your Honor. But you have to realize nonetheless, Mr. Diskaya, it is not you who decide. It is the court who decides whether you will be admitted or not as a state witness. And if you are not admitted as state witness, definitely then you will be one of the co-accused. And with your admission that you made already in the Senate and before this committee, I think the offense of plunder is already established. That is why I wish to go back to the question.
what made you decide to execute this affidavit considering the very complicated consequences of your admission? Your Honor, I asked my counsel muna. Yes, please. Your Honor, nasabi ko na po yung mensahe ng sinabi ko po kanina. So it's because mas pinipili mo na makulong kesa sa magalit at mapatay ka ng mga taong nagagalit sa'yo. Do you confirm that, Mr. Diskaya? Yes po, Your Honor. Okay. I wish to invite your attention to paragraph 9 of your affidavit. Mr. Diskaya, sabi mo dito, nagkaroon ng kaunting tagumpay. Kaunting tagumpay ang St. Gerard Construction, kaya minabuti naming mag-asawa na mag-expand at bumuo ng iba pang kumpanya. Can you please enlighten us, what is kaunting tagumpay to you? Your Honor, naging umunlad po yung aming kampanya, kaya po nagtayo po ang misis ko ng sarili niyang korporasyon. Can we please convert this into quantitative terms? Magkano po ba yung kaunting tagumpay na kinita ng St. Gerard which prompted you to incorporate additional corporations? Your Honor, wala po akong data sa ngayon, Your Honor, pero bigyan niyo po ako ng pagkakataon para po, But at least give us an idea, is this millions or billions? Lagpas lagpas 100 millions naman po. Lampas ng 100 million, pero hindi lampas ng 1 billion. Your Honor, pag ano po ba yan? Revenue po o yung net profit? Revenue, Pag revenue po, billions po. billions. How many billions? 1 billion more po, Your Honor. And 1 billion is kaunting tagumpay to you? Kasi Your Honor, ano po yan? Revenue siya, hindi siya net profit. Nonetheless, 1 billion is a very huge amount. And you consider that as konting tagumpay? Yes Your or Hon- no? Your Honor, ano po ito? Parang terminology lang po itong salita na ito. I wish to invite your attention as well to paragraph 13. Ang sabi mo naman dito, hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema. Pero kailangan naming magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado. Can you expound on this? Your Honor, ayaw naman po talaga namin mapasama sa ganitong klase ng sistema. Pero siyempre po, napipilitan lang po kaming magbigay sapagkat hindi po matutuloy ang project pag hindi po kami nagbigay. When you say napipilitan lang po kaming magbigay at hindi matutuloy ang project kapag hindi nagbigay, you are referring to the DPWH officials and some lawmakers you identified in your affidavit, yes or no? Yes, Your Honor. I see. So you want us to believe na kung wala itong mga taong pinangalanan mo, ay hindi ka magkakaroon ng mga kontrata mula sa DPWH. Is that what you wanted to say? No, Your Honor. Kasi sumasali po kami sa mga public bidding. Pag na-award na po yung project at saka nagkaroon ng notice to proceed, doon na po kami hinihingan. Hindi po ma-implement ang project or matatapos kung hindi po kami magbibigay. Yes, but you stated in your affidavit na pilitan ka lang. Yes, Your Honor, kasi hindi po namin gusto na magbigay.
Hindi mo gustong magbigay, pero napipilitan kang magbigay sa mga pinangalanan mo dahil hindi ka magkakaroon ng hanap buhay. Tama o mali? Your Honor, ano po, kailangan po, Your Honor, kasi kung hindi po, Please do not change the context of your affidavit. We are educated people here. Mr. Diskaya, I just want it to come from you. Sabi mo, napilitan ka lang. What does that mean? Hindi mo gusto ang ginagawa mo, pero napilitan kang magbigay to be able to get a contract and have them implemented after the award. Tama o mali? Your Honor, hindi po. Awarded na po sa amin ng project. May notice to proceed na po. Pero, Okay, let me correct. Awarded ng project, napilitan kang magbigay, pero dahil kung hindi ka magbibigay, ika-cancel ang project. yes, Your Honor, o right of way problem o di kaya mutual termination po ang mangyayari. So, it means mawawala yung hanap buhay mo kung hindi ka magsasubmit dun sa system na sinasabi mo. Tama o mali? Hindi po matatapos ang project. Hindi po maumpisahan. Maka-cancel po. So that's precisely the point. Yun yung gusto mong sabihin sa affidavit mo. Napilitan ka lang mag-submit dun sa kanila, mga taong pinangalanan mo, dahil hindi ka makakaumpisa o makakatapos ng project. Did I say it right? Yes, yes, Your Honor. All right. So would you agree with me if I would say that per your experience, kung walang DPWH officials at kung walang mga lawmakers na binanggit mo sa affidavit, walang hanap buhay etong mga construction company mo? Mas, ano po, maganda po ang buhay. Ibig sabihin po, mas makakapaghanap buhay po kami. Pag I wala see. pong ganun. Opo. Kasi public bidding po ang mangyayari lagi. No. Please listen to the question. Ang sabi mo sa affidavit mo, napipilitan ka lang. Hindi mo gusto ang ginagawa mo. Pero kaya ka nagbibigay ay dahil hindi mo mai-implement ang project mo dahil ika-cancel nila. That is suffice to say that kung wala sila, wala kayong hanap buhay. Tama? No, Your Honor. What else would you like to mean by this statement? Your Honor, ibig ko pong sabihin dito, kung wala pong pumipigil na ma-implement namin ng tama ang project at hindi po makakancel o walang right of way project, malaya po kaming makakapag-implement ng proyekto po. Okay, but nonetheless, the reason why you are saying nagbibigay ka sa kanila ay para makatapos ka ng project mo. Tama ba yon? Dahil hindi po kami makakasingil at ipapamutual terminate po ang project kapag Precisely. hindi po kami sumunod sa kagustuhan nila. Pag hindi ka nakasingil, walang hanap buhay ang kumpanya nyo. Tama ba yon? Tama po. Okay. So, ibig sabihin, in as far as the period of time referred to in your affidavit is concerned, ang hanap buhay mo, ayon sa'yo, ay dahil pinapayagan ka, pinapatapos ka, at naiipa-implement sa'yo ang mga project mo sa pamamagitan ng mga taong pinangalanan mo. Correct? Your Honor, paulit nga po ulit ang tanong mo. May I be clarified first, ano ho bang period of time or taon ang tinutukoy nyo when you executed this affidavit? Actually, ito pong affidavit ko na ito po ay related po sa programa po ni PBBM sa mga ghost project po. Kaya ko po ito... So if you are referring to the current administration, then this must be 2022 up to 2024 project, Mr. Diskaya. Tama ba yun? Yes po, Honor. Okay. Okay. So kaya mo natapos ang project is because
nakipagkasundo ka sa mga taong pinangalanan mo sa affidavit mo? Hindi po ako nakipagkasundo, Your Honor. Napilitan lang po kami, Your Honor. Hindi po kami nakipagkasundo kasi ayaw po naming magbayad. Sa totoo lang, masarap po ang buhay namin. Mas malaki sana ang kikitain pa namin kung hindi po kami magbabayad. Ayaw po namin. Napilitan ka na makipagkasundo. Would that work for you? Yes, wala po kami magawa, Your Honor. Okay. Hindi po kami nakipagkasundo pala, Your Honor. Napilitan lang talaga. Nevertheless, you were able to collect the payment for the contracts because you wish to believe dahil nag-submit ka dun sa mga requirement nila. Yes po, Your Honor. Okay. Tama bang sabihin na sa affidavit mo, you would like to implicate the lawmakers and the DPWH officials kung bakit nakakapag-implement ka ng project at nakakasingil ka? They are part of your business, Hindi po siya part ng aming business. operation at least. Hindi rin po, Your Honor. So how do you consider that? Your Honor, talagang ano lang po, talagang pag nanalo na po kami sa bidding, public bidding po kasi yan, doon na po sila dumarating. Okay. So, what is clear, Mr. Diskaya? Hindi ka makakasingil kung wala sila. Do you agree to that? Yes po, Your Honor. Of course, because that is the content of your affidavit. Tama ba? Yes po, Your Honor. Kung wala sila, hindi ka makakasingil. Tama din ba yon? Yes po, Your Honor. Binaligtad lang natin yon, ha? Ibig sabihin, para makasingil ka, dapat nandiyan sila. Tama? Tama, Your Honor. Okay. Now, I wish to show you a graph of the revenue which you earned during your past operations. Secretariat, please. There. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, and even the first half of 2022. This only shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. How can you explain this? Your Honor, wala naman pong nanghihingi sa amin, kaya mapapansin niyo po, ang nakalista lang po dito ay during ano lang po, during ito lang po, sa 2022 lang po. Dahil ang naging topic lang naman po dito is about sa unprogrammed flood control projects po. Kaya related lang po ito sa mga unprogrammed na po na related projects lang po. Can you repeat your answer, Mr. Diskaya? During the previous administration? Your Honor, wala naman pong ganyan po nung past 3 administration po. Bali, ano lang po, bali, ito po kasing unprogram lang naman po ang napag-usapan po na kung bakit ito po ang 2022 po ang ating isinama po dito.
Are you saying na yung pagbibigay mo ng pera sa DPWH at sa mga lawmakers happened only during the current administration and did not happen during the previous administration? Wala pong ganun pong nangihingi sa amin, di pa po. Wala po, pero nilalabanan po namin sa tunay na bidding po. Nagpapadyaryo po kami. Of course, you know how hard it is to participate in the bidding, Mr. Diskaya. And it is impossible, improbable, if not impossible, that the reason why you generated bigger revenue from 2016 to 2022 is because what you experienced under the current administration did not happen during the previous administration.